Nag-aaway sila. My first whitehead. Ayan. Hindi pa kasi ito marunong. Magandang buhay. Saan ba ako dadaan? Mayroon tayong darating, abangan nyo po mga farmer. Isa sa mga matagal ko pong hinanap, ilang araw ko ding hinahanap na breed ng Indonesian duck. Indonesian duck na babandungis ko. Nagluto po ako ng sinigang na baboy, na liempo na nanginginig na iba kasing luto ni Papa Yam eh. So ako nagluto kasi ngayon nakatrangkaso siya. Naka room arrest. Ayan. Maiba tayo. Ayun, nagluto po ako and then chicken feet. Ayun, naka pressure cooker na malambot na may star anise na matamis-tamis na may toyo at konting suka na may luya, may bawang at sibuyas, may asukal. Ayan. So tapos ipe-pressure cooker natin ng 20 minutes. Pag tumunog na, saktong-sakto ang lambot. Napakasarap. Tapos ayun nga, nagluto ako ng sinigang na baboy, yung liempo. Gusto ko kasi medyo nanginginig-nginig ng konti. Tapos sa malambot yung pagkaluto, and then yung gabi na pag dinudurog po para yung creamy yung sabaw. Tapos sinigang sa gabi. Mamaya dadaan ako doon paikot. Alas 10 pa lang naman. Ayan, kukuha tayo ng talbos ng kangkong. Yun na lang naman ang kulang. Pero bago ang lahat, ikot muna tayo sa ating mga alaga. Ngayon pa lang ako iikot. Grabe, 10 days. Ayan, may balag na yung ating kalabasa. Ganda. 10 days na po yung aking kinuha na siguro mga nasa half a month o 14 to 15 days pa lang po itong ay, sorry. Itong maliliit yung ducklings na kinuha ko, 'di ba? Ayan, yung medyo maliliit kasi ito mga 2 months old na po itong bird na yan, na isa sa pangmalakasan natin yan. Pero ako po yung nagpatabi na kasi may ipaparis ako diyan, bird din na dark. Ayan, kay Pabibe Backyard. So, ayan. Ang pangalan po ng aking page sa aking mga alaga, na post lang tayo doon, konting video, Mr. Big. So, ayan, Mr. Big. Ginawa ko ni Bebe, ginawa niya Mr. M-I-S-T-E-R. Okay lang naman, pero sabi, gawin mo na ng MR tapos Big, tuka. So, ayan, malaki na po siya. Actually, kinuha ko siya, halos dumoble na po ang laki. Friday ko yan kinuha last week. So, meron na siyang almost 11 days. Pero, tingnan nyo naman. Oh, pahawak, boy. Ang laki na. Oh, choy na. Ay, tumain na naman. Ano ba naman ikaw? Pag ginahawakan, tumatay ka. Ang laki na. Ay, ayan. Ay, choy. Laki na, oh. Tingnan nyo, oh. Ganyan po kabilis lumaki ang Indonesian duck. Ang lakas kumain, eh. Kaya lang, iniputan na naman ako. Ayan. Choy yan, choy. Hopefully ay makapagpalabas tayo ng lace. Pero ayan, lace po na kulay. Ayan, sana. Diba? Happy sa ipot. Tanggalin natin. Ayun, natanggal na. Okay. Ayan, pinakain lang muna natin itong mga ducks ni Papa Yam. Galing ito kay Junjun. Ayan, oh. At ang kaibahan po sa native, yung mga local duck natin, actually wag na natin tawagin native, local ducks, ay medyo mabagal lumaki, mas mabagal. Yung mga Indonesian po, fast grower. Kalapatin natin yung tira. Ayan, nakain na natin.
May mga ilan pa dyan. Kasi si Brother John Roque nangihingi din. Ay, 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 ay. Nagpuso na pala ito. Ayan, bakit gumanon? Ah, okay. Ganyan talaga siya. Ibang klase, ano? Ayan, oh. Bumaba na. Pero tayo naman, soon, magugulat na lang. At may puso na rin po yung mga latundan natin. At kahapon, nakapagpatanim tayo kay Kongkong ng latundan doon sa may paikot. So magkakaroon po ng new look yan pagka naano na natin, naayos na natin. Ano to? Hoy, kanino ka? Diyan sa akin. So ayan, gumaganda yung mga papaya. Ito kala ko magpupuso na, pero mahaba pa din, no? Makamaunahan pa ng ibang puno yan dito. Ito yung mga nag-uunahan. Ito, ayun. So magkakaroon tayo bandang February, sometime November, October. May mga saging po tayong makukuha. Wag lang mabagyo. Ayan. Tapos mabalik tayo sa bibe bago tayo pumunta ng manok. Sana wala tayong mortality. Ayan, mabalik tayo sa bibe. Mayroon po akong dumating na dalawang Indonesian na black, kasi yung mga ganyang kulay hindi po ganun kamahal. Unlike doon sa Bard, yung mga bago ngayon, Looney, yan mga mamahal, grabe 30,000. Yan po yung mga mahal. Pero yung large white, tinatawag na yung tinatawag na, ito po itim, oh. Ayan po yung may Indonesian dyan, dalawa. Tapos teka lang, ayusin lang po muna natin. Indonesian, dalawang local. Nauna ko kasing binili yung local, pero kung nauna si nagbigay ng si Quack Time ay kay MK, naunang nagbigay sana si MK ng Indonesian, hindi na ako kumuha. Ayan po yung dalawang may puti sa ulo, Indonesian po yan. Yung dalawang yon, ito local, pero ang ganda din ng kulay niya, black. Tama-tama ipares po sa whitehead. May whitehead akong darating, 5 months old. So ipapares natin. Ang ganda ng kulay, oh. Cross na niya ang mangyayari. Cross, oh. Kiki, kain na kayo. Ganito lang ang buhay. Gusto kong maging buhay na may income ka, pero alam mo yun, magagawa mo yung gusto mo. Wala akong masabi kundi salamat sa Panginoong Diyos. Binibigyan niya ako ng mga ideas kung anong gagawin. Diwala lang tayo. Ayan. So ayan po, may bago tayong black. May darating tayo whitehead. Ang ganda. Tipong sasabihin mo na, wow, ito yung gusto kong magbibirin. At pure Indonesian siya. Whitehead po, itim, tapos puti ang ulo hanggang sa may leeg. Di ba ang ganda? Pero sa ibang bansa, marami na rin naman nun. Ay, paliguan natin tong mga to. Kasi alam ko they want to mainit naman po ang panahon, kaya okay lang, para mas luminis yung kanilang mga balahibo. Magaya ng lavender po yan, Indonesian, diba? Yung mga Indonesian ducks natin, sana ay alam niyo na, may bumalik naman kahit papano. Habang naglilibang, may bumabalik, siyempre gumagastos tayo sa pakain. Ayun, pag hindi, katay, di ba? Katay, wala namang wala kang talo dito kasi meron tayong end product kasi parehas lang naman ng, medyo pricey sila pag nag-start ka, pero the way sa pag-aalaga, parehas lang po ang kakainin. At ayun, meron po tayong yung dress nga na pwedeng mag-order na dress na bibe, di ba, pagdating po ng panahon. Ayan, yung mga manok natin gumagala na. Ayan, yung mga healthier. Ayan, sana gumagaling na po sila.
So ayan, oh, ganda nito, no? Ganda po niyan. Happy ako dito, ah. Happy tayo. Ayan. Ang maganda dito, mas mura yung patuka. Tapos although malakas kumain, pero tingnan nyo naman, di ba? Makakabili tayo ng, pwede pong pakainin to ng azola, may halo na azola lang, tapos bili ka ng laying mash na crumble, tapos mix mo lang sa ano, azola, o kaya mga vegetables na tinadtad, pwede po sila. Tapos mga kanin pwede rin naman kung meron ka makukuha, di ba? Pwede kang bumili ng palay kung gusto mo. Hindi maselan ang bibe. Ayan. Hoy, magpaligo ng baboy, ah. Ayan, oh, makain na po sila, men. Ayan na, pakatayin muna natin to. Bagay kahit iwanan mo, at ang solar natin harvest is nasa 12 kilowatt. Tapos tinignan ko, nakapatay yung mga aircon, nasa 1 point something lang ang aming konsumo. Ayan, makain na po sila. O, diba? Nakakalimutan kong maglagay ng mas malaking kainan. Ganda. Ang ganda. Natuwa ako, ah. Tutuwa ako. Mamaya, pag dumating yung whitehead galing Santa Maria. Walk time. Alam ko mga linyada ni ano yan, eh, Sir Ambi. Yung pinuntahan ng Agri sa Agri. Kasi alam ko si Quack Time ay, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay ang yung pinakakanang kamay ni Sir Ambi. Quack Time. So ayun, ganda ng mga pangalan, ano? Quack Time, Pabibi, Bibiero. Dalawa nga ang Bibiero, eh. Isipin mo, Bibiero, diba? Babaero, Bibiero naman siya. So dalawa. May Bibiero backyard, merong Bibiero lang. Isa sa Abukay, yun galing kay Bibiero ng Abukay, yung dalawang local. Tapos yung dalawang ano, kay MK naman, MK Heavens Farm naman galing. So ito ipapagrass cutter natin pagka nagpakawala na tayo ng mga manok. Papakain lang tayo, papalitan lang natin yung tubig. Hopefully wala namang patay-patay. Ayos pa naman sila. Pagkain pa ata, wala na. Okay, good. May kinakabahan ako, eh. Dahil under ano pa itong mga to. Pero sana yung sakit-sakit nila, eh, gumaling. Tubig pa naman pala, eh. Pinapalitan ni Rambo. Ayan, pure darag po ito, ha. Mas medyo maliliit, pero ito po ang tastiest native chicken of the Philippines, according to Time Magazine. Joke lang. According po sa mga surveys, o pag sinearch nyo naman, tastiest native chicken of the Philippines, darag ang mag-a-appear. Very famous po ito sa Mindanao and Visayas, itong lahing ito, itong breed na to ng manok. So hopefully ay unti-unti na po nating nagagamot yung halak-halak ng ating mga manok. At mag-i-enjoy sila pag naka-range na po dito sa ating paligid. Ito medyo mahina-hina. Ganyan ang itsura, o parang nakukuba. Bata pa kasi yan, nasa mga 2 months pa lang siguro. Hindi ko lang po alam kung nagbakuna din yung nakuhanan ko nito, kaya, pero sa bagay malalaki naman na. Ayan.
So wait lang tayo, mga parating na yun galing ng Santa Maria, Bulacan, medyo malayo. Si Whitehead, wala namang bed. So yung mga naan dito more healthier sila talaga. Ruku, ruku, ruku. Ano yan, medyo na-expect ko naman may malalagas dito sa 30 plus na ito dahil unang una hindi natin ito, medyo laglag nga ang pakpak na ito hindi ko alam kung paano nangyari yan healthy naman. Uy, pag mapula naman ang mga mukha, sign po yan na ang manok nyo ay healthy, yung namumula yung mukha nila. Pag maputla ayun, medyo tapos bumili ako nag-order ako sa Shopee ng calcium powder na panghalo po sa feeds, kasi isa sa rason kung bakit nila kinakain ng egg nila is kulang po sa calcium. So kailangan early stage makapagbigay na po tayo ng calcium. Although itong mga feeds naman na to, may mga calcium po yan. Meron tayong Atovi na linagay, tapos may malunggay din yung ating hinahalo na may calcium din. Pero yung malunggay maganda po malaki mataas ang calcium. Kaya pwede rin tayo mag powder ng malunggay. Pag sinipag, ihahalo po natin sa feeds pagka sila po ay na. So kahit hindi na tayo bumili, calcium, napakaganda po ng calcium ng malunggay. So yan, kakainan na sila. Sarap panoorin 5 roosters, darag chicken. Pwede po tayo mag-alok niya ng tinola pagka dumami na po. Dressed chicken dito sa ating mga available sa mga kunyari balikbayan kayo. Isa sa mga factors kung bakit 'di ba hindi gustuhin mo man minsan, unang-una po mahirap hanapin din, 'di ba? Hindi siya yung anywhere makakahanap ka ng native chicken. Pangalawa, isa sa pinaka factor po na is yung pagkakatay. Kasi syempre ngayon is alam niyo na, hindi na po naman po lahat talagang lumaki na marunong magkatay ng manok, 'di ba? Kasi nasanay na tayo, dress na yung binibili natin sa palengke, 'di ba? So ito sa mga probinsya puso pa, pero hindi lahat kayang magkatay. At 'di ba yung pagbabalahibo, alam niyo na, medyo po mahirap. So papadaliin ko po yung kakat natin yung process na yon. Mag-o-offer ako dito ng ng dress para at least sa mga gusto lang, yung mga bibisita, kunyari kakain kayo sa amin, and then pwede naman kayo mag-advance. So ka-farmer meron akong 3 order na native chicken. So God willing, next year po yan mangyayari, bandang Feb siguro, ganyan, February, March. Pagka nagsiitlogan na po ito, bigyan pa natin ng 1 buwan, then magkakapisa. So mga 5 months to 6 months mayroon na po tayong meat na mayo offer. So hopefully, God willing, lagi ko naman sinasabi, tayo naman ay sumusunod lang sa ating mga plano, pero 'di ba, hopefully. Tapos pagka nakaluwag-luwag na, tayo po ay mag nenet na dito, paikot. Kailangan lang pag-isipan kung paano ko i-divert yung tubig. Nilinisin pa po yung paligid na yan. Syempre ayoko din namang pakalat-kalat sila na ganyan ang itsura. So pagagandahin po natin yan. Tapos grass cutter muna siguro, then sila na magkokontrol ng damo pagka dumami na sila. Baka kulangin pa nga yan. Bagay may azola naman tayo pagdating ng panahon. Kung hindi mag-click yung doon sa may malaking hukay na yan, pwede tayong gumawa ng tarpaulin. Tapos
Pwede tayong maglagay ng asola doon sa kabilang side, hindi gaanong naaarawan. Yun nga lang yun, tubig, magtubig-tubig ka lang, parang pool, swimming pool na tarpaulin ba, yung pangbata. Pwede ka doon magpalak, siguro mga 4 sigurong 8 square meter na pool, pwede na. Ang gagastos ka pa. Pero maganda din doon sa side na yun kasi hindi gaano naarawan. Tama-tama po yung sikat ng araw doon eh. Ang ano lang dyan is magbababad ka ng Carabao manure doon sa water niya kasi kailangan niya ng nutrients. Doon tayo kukuha sa Carabao manure. Ano lang naman, pilis lang. Ano na yan, experience na tayo sa pag-aasola kasi yung kay maliit na pond ni Madate doon, yung Mother Diagua ako, may asola ako doon. Pag nakikita ko bumabagal ang production ko kukuha na akong Carabao manure, tatapong ko lang doon, durugin ko, halo ko sa tubig, makikita mo after ilang days, bilis kumapal. So thank God at wala pa naman tayong nakahandusay pagka binibisita natin at sana ay mabawasan na po yung halak. Mukhang hindi naman po dumami yung may halak, nababawasan. Mga nakanganga ang bibig yan, medyo medyo candidate at meron pa sigurong halak-halak. Ayan, itong mga sana gumana yung mga gamot natin. Parating na siguro yung aking duck. Ayan, dalawa. Subukan ko kayang bumili ng Doxilac at matandaan yung mga yan at mapainom ng Doxilac. Observe lang tayo. Mga green ang paa. Lahat yan galing doon sa isang kinuhanan ko na may halak. Buti na lang andyan si Brother Randy. Sabi niya, bro, wag mong gamitin yung L-Spec. At ang L-Spec napakagaling yan doon sa matamlay, yung may mga ipot daw na parang salmonella, E. coli ba, mga ganon. Pero sabi niya kung halak ang mo, mag-Doxilac ka. Ngayon pumunta ako kay G-Boy, sabi ko, wala kang Doxilac. Ito, sabi niya, kuya, mas maganda sa Doxilac. Ito yung ginagamit nila pagka hindi kayang gamot, hindi kayang kumbaga ito yung pinaka end of the line, sabi niya, na ginagamit nila. So sana gumana. Antibacterial. 7 days yan. Oh, may manok ba tayo dito? Hira. Kalapate. Kala ko. Ano yung kalapate yun? Hindi naman yan sa akin. Dahil kung sa akin, diretso doon. Kay Rambo. Pagpa-uwi kami ng Bigan kahapon, mga kalapati kong binigay sa kanya. Mabilis naman daw nakauwi. Sana tawid dagat pa naman yung Batanes daw eh. Yun ang exciting sa kalapati kasi pag sinali mo, di ba? Aabangan mong umuwi. Ba't nakanganga ka pa rin? Kung may halak nga. Oh? Mga nakanganga, yun ang medyo may halak-halak pa. Parang nahirapan pa silang huminga. Mahirap daw gamutin nito. Tayantay lang tayo. Dito na ako iikot at kakuha ko ng kangkong. Tuloy ko na yung aking sinigang. Lambot naman na. Yan. Arrivato. Sabi nga nung dumating na po yung ating whitehead. Ayan.
At nadali na natin doon para medyo makaano na siya. Bigat ha, pure Indo eh. Bigat po, mabigat. Yan. Tapos yung kaibigan ni ano, yung kinuhanan ko, nag-post din ganito din, pero mas mura to. Ay, 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 ay. Grabe, lumalaban. Ay, dito, huwag ka na. Dito ka. Ayan, oh. Yan po. Wow. Whitehead. Yan po yung hinahanap ko nung isang araw na mga ipapares natin sa black. Pure Indo po yan. Kaya at least meron tayong ano, kumbaga ay iba-iba na kulay pa lang. Lakas, grabe. Pumalag po doon, napatay ko yung ano eh. Pinatay ko yung camera. Ito lang, lalasin natin yan dyan. Dito lang muna tayo. Grabe. Ay, kumusta kayo? Init. Kailangan mabuksan to. Kailangan pong mapasingit natin at mapabuksan natin to. Sobrang init. Black siya na may green. Tapos whitehead. Naaway siya nung ano, nag-aaway. Inaaway po nung lace na ano, ito oh, yung gray. Paras kasi lalaki yan eh. Siyempre bago lang to. Kasing edad sila. Ayan, namang babara ko na oh. Ay. Ang kailangan ihiwalay ito ah. Ang babara ko na. Babae itong puti. Ay, aro. Hindi pa kasi ito marunong. Aro, mukhang magpo-cross-cross ah. Kailangan ko nang mabigyan ng ano to, malagyan ng division. Bukas baka ipaano ko na po muna to, pabuksan at kailangan ko ng division. Hindi pwede kasi yung mga ipapares ko dito puro itim lang eh. Itong white, ang ipapares ko dyan ay yung lace. Maganda siya. Pwede naman. Wala pa kasi tayo, wala pang ready to breed na lalaki. Ito pa lang oh, bagong dating. Ay, kawawa. Ay. Rapist pala ito nakuha ko. Laki kasi. Rapist. Oh. Ganda. Solid. Ang hina kumain na ito oh. Parang pag naglilimlim pala ang bibe, parang ano? Ang hina kumain, parang ayaw niya iwanan. So, eto na ang ating bibe. Ang cute. Ay, oh, tayo naman ay pupunta na doon sa ating kawala na naman to. Ayan, wala, pinakain ko na at si Papa Yam ay naka bed rest. Alam niyo kung bakit? Gouty. Umatake ang kanyang gouty. Ayan.
medyo napasarap na naman ang kain. Ay talaga oh. Di makababa ng hagdan. Hinahatidan ni Mama Bet, ang sweet. Hinahatidan niya ng pagkain sa kwarto. May kumakain. Hindi ko nabisita ng ilang araw. Ito na yung dati. Pero ayan, may bagong dahon. Oh. Napang bunga ha. Kailan mo balak magbunga? Grabe, napapaos na ako. So may mga ilang papaya tayo. Ayan ha. Oh. May mga ilang papaya tayo. So dito namatay. Pa pala ako nakakapagpa-reserve. So may mga ilang papaya din tayo. Ayan o. At least makakapagpadala tayo kay Ate Mercedes. Long time no talk ha. Busy ata ang aking ate. Ito may blanco. May ilan doon, ilan dito. Bala ko nga doon din maglagay pa. Para bagay dito mga pailan-ilan. Ay nako, tinain lalamunan. Pasensya na po at ako ayoko nang mag-i-edit ng mga ubo. So ayan, ang ganda ng whitehead, grabe. Parang hindi mo makatay ang mga anak nito sa ganda. Ang hirap katayin. Oh. Yan po yung hinahanap ko. So makapag-produce tayo ng, may black tayong dalawa, Indonesian. So yan ang pagpaparisin natin. Tapos may babae tayong ano ba, para makapaglabas tayo ng ano, paparisan natin to ng marami-rami para kung ano man ang lumabas, malay mo, di ba? Papalabas tayo ng mga rare colors na ano, ang ganda oh. Astig, hindi na sila nag-aaway. Punta tayo sa mga manok natin. Masaya na ako sa ganito. Kung maraming alaga talaga masaya ka. Bakit ganun? O yan, nakapagtanim na pala ng saging. Ayun pa, kulang pa dito. Saging, ayan. Tapos dito, saging dun sa kabilang side, mas may mangga. So ito, natanim na ni Kongkong kahapon. Susunod na project niya yan, maglalagay siya ng mga Carabao manure. Ito pala yung mga ano pa oh, mga ating papaya. Yan. Problema yung bagyo. May bagyo. Nandito naman mga bikers ha. Aking mga anak. Chichi ata. Si Sima wala pa. So dito maglalagay pa tayo dito. Saging pa. Tibagin natin tong ano. Yan, dito. Lagay pa tayo dyan. Para marami po tayong saging. Napakaganda po ng saging pag marami. Malalaki ang bunga. Masaya ang buhay. Dito ako dumadaan kasi shortcut. Basta kaya itong mga ito. Palit tubig na naman tayo yan. Gamot. Tuloy-tuloy lang. Ano? Uy, malakers no. Malakers. Oh, ano? Ayan o, yung mga bago oh. Tanga muna tayo kay G-Boy at bili tayo ng tablet siguro. No? Mayroon ng may itlog ah. Hindi naman sila ganun kaiilap. Walang sing-sing yan ah.
Yung nilalagay ko magaling sa kanker, yung aking nilalagay, kasi sa kalapate hindi man lang po nagka-kanker yung aking mga kalapate, since na naglagay po ako ng yung biniblend ko na oregano, bawang, kuluyang dilaw. Hindi po tayo nakaranas ng kanker. Kanker po yung parang madumi yung loob nung bibig nung ibon, tapos mabaho, parang meron siyang white na ano, basta yun. So ayun, wala po tayo noon. Sana maano din ng manok. Tataas lang siguro tayo ng konting dosage kasi malalaki to, pero mabilis lang naman. Yun nga lang, wala na tayong sukang tuba. Ang kailangan kong bumiyahe ng Aurora, layo pa naman. Batangas, makakabili din naman. Ayun, ay, meron talaga. Sana mawala. Miinom naman sila ng gamot. Lakas ng ulan na naman na to. Lakas na naman ang ulan. So ayan, napakapugi ng ating Muscovy Whitehead. Tayo ay masayang masaya. Laki ng ginagalaan ng ating mga manok. Masaya sila. Ito, ano na ba? Ito yung putulang pakpak. Pag lumaki-laki yan, titinulahin na lang natin yan. Hindi yan magandang gawing breeder. Grabe, oh, tinira nila yung saging. Nalinis natin to, tayo magpapagala ng mga manok. Yun nga lang, iiwasan natin makainom sila sa mga ganyan. Patay tayo, kakasakit. So ayan, baka may nagtatanong pa rin bakit darag ang inalagaan natin at maliit po ang ano ng darag. Yan pong darag ay isa sa yan po ang nanalo sa pinaka masarap na native chicken ng Pilipinas. Yan, oh, bait oh, bait oh. Maganda, kumakain naman sila. Bibili tayo ng ito plus tablet. Baka mamayang gabi kahit pa paano random makapagbigay tayo ng tablet siguro. Hirap kasi manghuli. Challenging talaga ang manok, pero once naman nagamay na natin yan, pag naging healthy na sila at ano, okay na, maintain na lang tayo. Bira yung pinadala sa akin, puro ganun din, puro may halak yata ang manok noon. Ay, oh. Order tayong lechon bukas. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Tapos na naman tayo. Tapos na naman ang isang araw ng ating buhay dito sa Ka-Farmers Farm and Lechon House.
farm ulit. Alam niyo kung bakit, kasi may animals na naman. Kaya tinatawag ko na namang farm. Ayan, syempre at least, di ba? May animals na naman tayo. Chickens and ducks. Tapos may mga fruit bearing trees tayo. Meron ang papaya dito, hindi ko mapitas, ang taas na. Hinog na eh. Hinog sa puno. Oh, teka, bago tayo magtapos, checkin natin yung mga suha. Ayan, madami. Madami na buo. Oh. Marami. Oh. Baba. Madami, taas pa. Meron pang mga magtuloy, ano. Oh. Makuha to. Ay na, oh. Ano na, oh. Makuha. Ayan. Mga masarap yan. Mga maliliit na yan. Oh. Tapos doon, wala pa. Sarap din yung naandun. Ay, okay na tayo. So yan, marami pong salamat. At magandang buhay. Dilim na naman.